Una po sa ating mga balita, mas ramdam pa ngayon ang epekto ng mga intervention na ipinatutupad ng pamahalaan pagdating sa presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ito'y matapos maitala nitong Marso ang pinakamabagal na inflation mula nang mangyari ang COVID-19 pandemic. Si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Mas bumagal pa ang inflation rate ng bansa ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, bumagal ang headline inflation sa 1.8% nitong Marso mula sa 2.1% noong nakaraang Pebrero. Dahil dito, bumaba din ang average inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Marso sa 2.2% na di hamak na mas mababa sa naitalang inflation rate noong March 2024 na nasa 3.7%. Batay sa datos ng ahensya, bunsod ito ng pagbagal sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages sa 2.2% mula 2.6%. Gayon din ang malaking pagbaba sa transport cost na negative 1.1% mula sa negative 0.2% at pagbagal sa restaurant and accommodation services inflation sa 2.3% mula 2.8%. Habang nagpakita rin ng mabagal na inflation ng iba pa sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng clothing, household maintenance, health at recreation. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, simula noon nagdaang pandemya, nakapagtala sila ng mataas na rice inflation contraction kung ikukumpara sa mga nakaraang buwan na taon. Ngayong March, negative 7.7. Last month, February, it's minus 4.9. You're asking kung ano yung pinakamababa pa, no? Ito ay nasa 2020, March din ng mga 2020, minus 8.4. That's the lowest before this one. Nang tanungin naman kung ano ang inaasahang epekto ng tag-init sa inflation, paliwanag ni Mapa, depende pa rin sa produksyon sa second quarter ng taon, partikular na sa agriculture sector. Ang magandang balita is that bumababa talaga yung presyo ng bigas. So nakita natin na yung rice inflation natin ay negative na siya at ito ay may malaking contribution doon sa food inflation in particular. Samantala, sa kabila ng mataas na presyo ng ilang bilihin, nakapagtala pa rin sila ng pagbaba sa inflation pagdating sa karne at gulay. Yung karne, 8.2 noong Marso, bumaba siya ng konti, 8.8 noong Pebrero, pero relatively mataas pa rin. And then yung vegetables, na ito ay isa rin sa medyo malaki ang weight sa ating food basket, 6.9% ngayon, may pagbaba ng konti kasi ito ay mula sa 7.1% noong Pebrero. Sa National Capital Region, nakapagtala rin ng pagbaba sa inflation ng 2.1% mula sa 2.3%. Gayon din sa labas ng NCR na bumaba sa 1.8% mula 2.0%. Kaugnay nito, binigyan din ng National Economic and Development Authority na ang patuloy na pagbagal at pagbaba ng inflation sa bansa ay nagpapakita lamang na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan sa stabilisasyon ng presyo ng mga bilihin para mapanatiling abot kaya ng bawat mamamayan. Ayon pa kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ipagpapatuloy lamang ng gobyerno ang kanilang short and long term na mga inisyatiba para tugunan ang inflationary pressures ano pat mas tututukan pa niya ang pagpapatupad ng mga polisiya para matiyak na makikinabang ang bawat Pilipino mula sa isang matatag na ekonomiya. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.